Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay Tumitigas ang puso ng isang tao kapag madalas itong nasasaktan ng dahil sa pag-ibig. Ngunit, maaari pa kayang lumambot ang isang luhaang pusong kasing tigas na ng bato? Una sa lahat, gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang araw. Isa po ako sa mga taong hindi na ako kumpleto ang araw kapag hindi nakakapakinig sa kaistorya. Sadya kasing entertaining ang inyong programa at talagang kapupulutan ng aral ang bawat istoryang itinatampok ninyo. Siya nga pala, ako po si Viviana, pero mas kilala bilang Jenny, 25 years old, nakatira sa Laguna at isang aktibong subscriber ng kaistorya. Simula kasi nang maitampok ninyo ang istorya ng aking katropang si Anching, ay na-inspired at nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumulat sa inyong programa. Kaistorya. Iikot ang kwento ko sa isang lalaking minahal ko, si Paulo. Nagkakilala kami noon sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko sa Caloocan. Mekaniko si Paulo at halos malapit lang ang pinagtatrabahuhan niya sa tindahan namin. Madali kaming naging close ni Paulo. Siguro dahil na rin sa mabait siya at malakas ang charm, kaya nahuli niya agad ang loob ko. Pero hindi ko ine-expect na mauuwi sa mas malalim pang ugnayan ang aming pagkakaibigan. Oh, Paulo, ang aga-aga, nandito ka. Teka, mangungulit ka na naman ba sa akin? Tanong ko sa kanya habang sumaglit siya sa tindahan kung saan ako nagbabantay. Total naman wala pa namang customer ang tindahan nyo kaya makikipagkulitan muna ako sa'yo. Sagot naman niya. Teka, Paulo. Baka naman marami kayong ginagawa sa auto shop tapos naririto ka. Nakikipagchismisan. Baka magalit sa'yo ang boss mo. Concerned kong sabi sa kanya. Hindi magagalit sa akin ang boss ko. At saka, tingnan mong oras. 10:00 pa lang ng umaga. Break time namin kaya pwedeng-pwede kitang bisitahin. Inform naman niya sa akin. Ano na naman ang plano mo ngayon ha? Mangungulit ka na naman ba sa akin na sagutin na kita? Hay nako Paulo, umasa ka pang sasagutin kita. Natatawa kong response. Ganun? Ibig sabihin pala, wala akong pag-asa sa'yo? Malungkot niyang tanong sa akin. Gusto niyang makasiguro kung talaga bang wala siyang pag-asa sa akin. Sorry ha, pero hindi kasi kita type, pang-asar ko pa. Pero hindi iyon kinagat ni Paulo. Dahil may nakapagsabi pala sa kanya na may gusto ako sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo, Jenny. Alam mo kung bakit? Sinabi sa akin ni Rish na pinagtapat mo sa kanya na gusto mo raw ako. Pagbubuking nga niya sa akin, halata namang gusto mo ako eh. Nagpapakipot ka pa. Sorry Paulo, pero ayoko sa lalaking maangas, bastos at overconfident. Sa madaling sabi, ayoko sa bad boy na tulad mo. Lalo ko pang pang-aasar sa kanya. Jenny naman, ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo. Sana naman sagutin mo na ako. Pamimilit ni Paulo sa akin. Susuko ka na ba? Kasi naman, kung ako sa'yo, sumuko ka na. Pagbibiro ko pa sa kanya. Akala mo susuko ako? Pues, nagkakamali ka. Lalo kitang kukulitin. Natawa naman ako sa sinabing yun ni Paulo. Aba, nanakot ka pa ha? Hay naku Paulo, bumalik ka na nga sa auto shop nyo. Utos ko sa kanya. Ay,
Ewan ko talaga sa'yo. Kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang sinipa. Halos pabulong ko pang sabi sa kanya. Narinig ko yon, Jenny. May pananabik niyang wika sa akin. Sabi ko na nga ba't mahal mo rin ako? Sige na nga. Sinasagot na kita ng oo. Payag na akong maging girlfriend mo. Bigla kong sabi sa kanya. Total naman, matagal ko na ring alam sa sarili ko na mahal ko na po si Paolo. Talaga, Jenny? Yes. Yes. Sinagot na ako ni Jenny. Halos magsisigaw sa tuwa si Paolo noong mga sandaling yon. Pakis nga sa girlfriend ko. Hirit pa niya sa akin. Natatawa na lamang ako habang napapailing sa reaksyon ng boyfriend ko. Ay nako, saka na lang yung kiss, bumalik ka na muna dun sa trabaho mo. Utos ko na lamang sa kanya. Pagkatapos noon kay istorya, ay naging magsyota na kami ni Paolo. Ayos naman ang pagkikitungo niya sa akin. Ramdam na ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero tulad ng iba, hindi perpekto si Paolo. Dahil mabisyo at mabarkada ang boyfriend ko na nagdudulot ng problema sa aming relasyon. Tulad na lamang ng isang gabi. Paolo, tama na itong pag-inom natin. Saway ko na sa kanya. Hindi kasi ako sanay na makipaglasingan. Napilitan lamang akong uminom dahil na rin sa pamimilit ng boyfriend ko. Be, hindi pa naman tayo lasing Pagtutol ni Paolo. Gusto pa yata niyang ubusin noon ang isang case ng beer na binili niya. Kahit na, hihintayin mo pa bang malasing tayong dalawa? Nairita naman siya sa sinabi ko. Ay nako, kung ayaw mong uminom, di sige, ako na lang ang ubos nito. Aniya. Paolo, makakasama sa katawan mo yung sobrang alak. Paalala ko pa sa kanya. Kaso kaistorya, isa talaga sa mga ayaw kong ugali ni Paolo ang hindi niya pagkikinig sa mga payo ko sa kanya. Jenny, alam mo kung hanggang saan ang kaya ko. At saka pwede ba? Huwag mo na akong masyadong pakialaman. Iinom ako hanggat gusto ko. Hirit pa niya sa akin bago mag-bottoms up sa beer na iniinom niya. Okay, fine. Sige, hindi na ako makikialam sa'yo, Paolo. Kaya lang naman kita pinagbabawalan, concern lang ako sa'yo. Naiinis ko namang wika sa kanya. Jenny, okay, sinasabi ko na sa'yo. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Ani Paolo. Pagkatapos ay may kinuha siyang foil at isang sachet ng puting powder na hindi ko sigurado kung ano. Agad naman akong naalarma. Ano yung hawak mo? Shabu ba yan? Napangisi lamang sa akin ang boyfriend ko. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Saway pa niya sa akin. Hindi ka ba natatakot dyan sa ginagawa mo? Concerned kong tanong sa kanya. At bakit naman ako matatakot? Balik niya sa akin. Paolo, okay lang sana yung bisyo mong alak. Pero droga? Naman. Sisirain mo lang ang katawan mo dyan. Babala ko sa kanya. Matagal na akong gumagamit nito. Pero tingnan mo, may nangyari ba sa akin? Wala. Kontra niya. Lalabas at lalabas din ang masamang epekto niyan sa katawan mo kapag madalas kang gumagamit niyan, Paolo. Huwag mo namang sirain yung katawan mo sa droga. Maawa ka naman sa sarili mo. Halos makiusap na ako noon sa kanya na tigilan na niya ang masamang bisyo. Pero palaging minamasama niya ang concern ko sa kanya. Teka, pangangaralan mo na naman ba ako, Jenny? Naiirita niyang sabi sa akin. Oo, pangangaralan kita at karapatan ko yon kasi girlfriend mo ako. Galit kong sagot sa kanya. Wow ha, hindi pa tayo mag-asawa pero gusto mo na akong anderin. Sarkastikong balik niya sa akin. Hindi ako nagbibiro, Paolo. Tigilan mo na yung paggamit ng droga. Demand ko sa kanya. Jenny, ano ba?
Huwag mo namang diktahan ang buhay ko. Naibulalas niya sa akin. Nilalayo lang kita sa kapahamakan. Ngayon, kung mahal mo talaga ako, titigil ka sa paggamit ng droga. Sabi ko naman sa kanya. Hay nako, ang dami mong satsat. Bakit kaya hindi mo nalang subukang gumamit para naman ma-experience mo kung gaano kasarap lumutang sa ulap? Pambubuyo pa niya sa akin. Sige, Paolo, ayaw mong paawat? Pwes, bahala ka na sa buhay mo. Basta, pinaalalahanan na kita. Ngayon, kung mapahama ka dahil dyan sa bisyo mo, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Galit na sabi ko sa kanya bago ko siya iniwan. Pero kahit na ganoon ka-istorya, ay hindi ko pa rin hinayaan na masira ang aming relasyon. At dahil sa hindi ko mapigilan si Paolo sa bisyo niya, ay sinakyan ko na lamang siya. Pero sadyang hindi talaga maiwasan ang pagdating ng problema sa aming relasyon. Sobra akong nag-alala para sa kinabukasan namin dahil sa aming dalawa. Ako lang ang nagtatrabaho dahil natanggal siya noon sa trabaho niya sa auto shop. Tapos, siya pa ang numero 1 magastos sa aming dalawa. Paolo, huwag ka magagalit sa akin ha. Pero, naghahanap ka ba ng trabaho mo? Tanong ko sa kanya isang gabi. Nang mag-check-in kami sa isang hotel chain kung saan ako pa ang gumastos. Agad naman nagsalita ang boyfriend ko. Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman, naghahanap ako ng trabaho. Jenny, pasensya ka na kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkatrabaho naman ako, ako na ang gagastos sa mga lakad natin. Pati na rin yung pag-check-in natin sa mga motel, ako na magbabayad. Jenny, pasensya na talaga kung ikaw ang gumagastos ngayon, pero pangako, magkapera lang ako. Ako nang bahala sa atin. Mahinahon niyang sabi sa akin. Basta be, kapag nagkaroon ka na ng trabaho, ingatan mo na yon. Huwag ka na magpabaya sa trabaho mo para hindi ka na matanggal. Alam mo, sayang yung trabaho mo dun sa auto shop. Paalala ko na lamang sa kanya. Ay, huwag na natin pag-usapan yun. At saka hindi na rin naman ako nanghihinayang dun. Ayoko dun sa boss ko, masyadong mayabang. At saka maliit lang din ang sinasahod ko dun, kaya siguro dapat na rin akong umalis dun. Ang sabi ni Paolo sa akin. Sana Paolo, makahanap ka na ng magandang trabaho. Yun na lamang ang response ko sa kanya. Be, may tanong ako sa'yo. Ano naman yung itatanong mo sa akin? Curious niyang response sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot sa akin nung una. Kaya inulit ko pa sa kanya ang tanong. Pagkatapos noon ay natatawa siyang sumagot sa akin. Siyempre naman, mahal kita. Ilang beses kong sinasabi yan sa'yo. Diba? At saka bakit mo ba natatanong yan? Wala lang, curious lang ako. At saka kaya ako inuulit-ulit na itanong yun sa'yo kasi masarap pakinggan sa tainga na sinasabi mo sa akin na mahal mo ko. Sabi ko na lamang sa kanya. Pagkatapos noon ay huminga ako ng malalim. Paolo, total naman, mahal mo ako. Pakasal na tayo? Suggestion ko sa kanya. Oo ba? Handa kitang pakasalan basta makaipon lang ako ng pera. Jenny, ikaw yung gusto kong pakasalan at makasama hanggat buhay ako. Paniniguro naman niya sa akin. Pero be, gusto ko kapag naging mag-asawa na tayo, alam mo na, iwas-iwas ka na sa bisyo. Tumango naman siya bilang sagot sa sinabi ko. Oo naman, handa akong iwasan yon para sa'yo. Aniya. Kaistorya,
Inunawa ko na lamang si Paolo sa sitwasyon niya. Bilang girlfriend niya ay sinusuportahan ko siya na makahanap ng bagong trabaho. Ako na ang umako ng lahat ng gastos na kakailanganin niya para sa pag-apply. Sa akin din humihingi si Paolo ng pera para sa mga personal niyang gastusin. Ginawa ko ang lahat ng sakripisyong iyon para sa ikabubuti ng lalaking pinakamamahal ko. Bilang girlfriend ni Paolo, ay buong puso ko siyang inunawa at patuloy ko siyang sinuportahan para muli siyang makabangon sa mga problemang dumarating sa buhay niya. Pero sa pagdaan ng panahon, ay napapansin ko kay Paolo na tila wala siyang ginagawang hakbang para magbago ang buhay niya. Nagpatuloy siya sa pagiging palaasa sa akin at tulad ng inaasahan, naubos din ang pasensya ko sa boyfriend ko. Paolo, mag-usap nga tayo. Naghahanap ka ba talaga ng trabaho? Tanong ko noon sa kanya. Hindi kumibo noon si Paolo sa hindi malamang kadahilanan. Maaaring guilty siya at nagbabalak na umamin kung saan niya dinala ang perang binibigay ko sa kanya. O maaari ding nag-iisip pa siya ng magandang alibi para hindi ko na siya questionin. Samantala, nagpatuloy naman ako. Sige, sabihin mo nga sa akin kung saan mo ginastos yung binigay ko sa yung pera. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ginastos ko sa pag-apply at pagkuha ng requirements yung perang binigay mo? Medyo napipi kong sagot ni Paolo sa akin. Ah, talaga? Kung ganun pala, Paolo, bakit wala kang maipakita sa akin na katibayan na ginastos mo sa mabuting paraan yung perang binibigay ko sa'yo? Sarkastikong balik ko sa kanya. Teka lang ha, hindi porket ikaw nagbibigay ng pera sa akin hahawakan mo na ako sa leeg. Huwag mong isumbat sa akin yung mga tulong mo. Babayaran ko rin yan kapag nagkaroon ako ng trabaho. Galit na wika niya sa akin. Hindi ako sa nanunumbat pero napapansin ko na sa'yo na umaabuso ka na. At saka alam ko kung saan mo lang ginastos yung pera. Hindi mo ginastos yun sa pag-apply ng trabaho at pagkuha ng requirements kasi mas inuna mo pa ang bisyo mo. Puna ko sa kanya. Nagkakamali ka, Jenny. Pero naputol ang pagpapaliwanag ni Paolo nang barahin ko na siya. Huwag ka na magsinungaling, Paolo. Ginastos mo lang yung pera para sa alak at droga. Teka, sinong siraulo ang nagsabi niyan sa'yo ha? Papatayin ko. May paghahamong tanong niya sa akin. Hindi na mahalaga yon, Paolo. Basta marami nakapagsabi sa akin na binuhos mo lang sa alak at droga ang lahat ng perang binigay ko sa'yo. At saka napatunayan ko na rin naman na totoo yon. Kasi noong bumisita ako sa bahay mo, doon ko nakita yung mga foil na halatang ginamit sa paghit-hit ng droga. At saka heto pa, Paolo. Paano ka pala magkakaroon ng trabaho? Samantalang adik ka. Sigurado ako kapag pinamedical ka, doon sa trabaho mo, bagsak ka sa drug testing. Pag-aalala ko sa kanya. Jenny, halos hindi makapagsalita noon si Paolo. Kasi booking ko na siya. Ano? Hindi ka pa ba aamin? Magsisinungaling ka pa rin ba? Kahit na nabuko na kita? Sige, talo na ako. Oo, hindi ko nga ginastos sa pag-apply ng trabaho yung perang binibigay mo sa akin. Patawarin mo na ako. Pag-amin niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim at sinubukan kong maging mahinahon. Paano na ngayon yan, Paolo? May plano ka pa bang maghanap ng trabaho? Oo, Jenny. Gusto ko pa rin makahanap ng trabaho. Nahihiya na ako sa'yo. Sa totoo lang, wala na nga ako mukhang maiharap sa'yo eh. Patawarin mo na sana ako. Oo, pangako.
maghahanap na ako ng trabaho alang-alang sa'yo. Paniniguro niya sa akin. Huwag mong sabihin yan kasi una sa lahat, sino ang unang makikinabang kapag nakapagtrabaho ka? Ikaw, Paolo, hindi ako. Sabi ko sa kanya. Ngayon, saan ka kukuha ng perang panggastos sa pag-apply mo? Pagpapatuloy ko. Ako nang bahala doon. Siguro uutang na lang muna ako kina Totoy. Agad ko namang pinigilan ang balak niyang gawin. Hindi. Huwag ka nang umutang kay Totoy. Bibigyan na lang ulit kita ng pera. Pero nakakahiya na sa'yo, Jenny. Mahina at guilty na wika ni Paolo sa akin. Sige na be, basta ipangako mo lang sa akin, nagagastusin mo na sa tamang paraan yung pera. Sabi ko na lamang noon sa kanya. At yun nga, muli ko siyang pinatawad sa ginawa niyang kasalanan. Pero kaistorya, dahil sa ugaling pinapakita ni Paolo ay hindi ko maiwasang ma-disappoint sa kanya. Minsan napapaisip na tuloy ako kung talaga bang mahal ako ng boyfriend ko o baka naman ginagamit lang niya ako. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko kasi ay gamit na ako ni Paolo dahil sa akin na niya iniasa ang buhay niya. Siyempre, ayoko naman ng ganoon kaya madalas kong kausapin si Paolo na huwag maging palaasa at matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero sadyang mahirap pagsabihan si Paolo at madalas kaming nauuwi sa pagtatalo. Kaistorya, dahil sa sobrang disappointment ay sumagi na rin sa isipan ko ang makipaghiwalay pero ayaw ni Paolo. Mahal daw niya ako at hindi raw niya ako kayang mawala. At dahil sa mahal ko rin naman ang boyfriend ko, ay hindi ko siya magawang hiwalayan. Samantala, isang araw, Tito, si Paolo po. Tanong ko sa tiyuhin ni Paolo nang minsang dumalaw ako sa kanila. Umalis ang pamangkin ko. Ewan ko kung saan pupunta ang lalaking yon. Sabi niya sa akin. Baka po maghahanap siya ng trabaho. Natawa naman siya sa huli kong sinabi. Siya? Maghahanap ng trabaho? Jenny, simula nung matanggal siya bilang mekaniko sa auto shop, hindi na siya naghanapan ng trabaho. At saka Jenny, kaya lang umaalis yon syempre para uminom at saka sumama sa pot session kay Totoy. Inform pa niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Talaga po, Tito? Alam ko, kaya nagkakaroon ng pera yung si Paolo ay binibigyan mo. Ay nako, kung ako sa'yo, huwag mo nang bigyan ng pera. Kasi ginagastos lang niya yon sa bisyo niya. Bale, dahil sa pera mo, lalong nalulong ang pamangkin ko sa alak at droga. Pagbabahagi pa sa akin ng tiyuhin ni Paolo. Nalungkot naman ako sa aking nadiskubre. Akala ko pa naman po nagbago na ang boyfriend ko. Kung tutuusin, Jenny, ikaw ang nagdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya kung ako talaga sa'yo, huwag mo na siyang bigyan ng pera. Dagdag pa niya. Siguro nga po, nagkamali ako sa pagbibigay ko ng pera sa kanya. Alam niyo po ba, mas inuna ko siya kaysa sa pamilya ko. Napabayaan ko po sila kasi kay Paolo nakatuon ang atensyon ko. Hindi naman po ako nagkulang sa mga pangaral at suporta ko sa boyfriend ko. Pero sa lahat pala ng ginawa kong sakripisyo heto lang po pala ang mapapala ko. Iyon ang aking naging realization sa pagtulong ko sa aking boyfriend. Sobra akong naaawa na sa'yo. Napapansin ko kasi na parang ikaw lang ang nagdadala sa relasyon nyo. At saka heto, hindi sa
Sinisiraan ko ang pamangkin ko. Pero kahit minsan, hindi ko nakitang pinahalagahan ka ni Paolo. Wika pa niya sa akin. Tama nga po kayo. Pagkatapos noon ay huminga na lamang ako ng malalim. Oh, maski ikaw aminado na hindi ka pinahahalagahan ng boyfriend mo. Ay nako Jenny, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na si Paolo. Huwag kang magpakatanga sa kanya. At saka mas maraming lalaki pa dyan ang higit na karapat-dapat kaysa sa pamangkin ko. Sabi pa niya sa akin. Pero tito, mahal ko po si Paolo. Ngunit agad na nagsalita si tito para kontrahin ang nararamdaman ko. Jenny, ginagamit ka lang ng pamangkin ko. Oo, masakit. Masakit mang pakinggan pero yun ang totoo. Ibig niyo pong sabihin hindi ako mahal ni Paolo? Nanlulumukong tanong sa kanya. Ibabalik ko sa iyo ang tanong. Gaano ka kasigurado na mahal ka nga ni Paolo? Alam mo kung tutuusin, ikaw lang ang makakasagot niyan. Kasi mararamdaman mo yan kung mahal ka talaga ni Paolo. O pera-pera lang ang lahat. Hindi sa mukhang pera ang pamangkin ko pero sa tingin ko ginagamit ka lamang niya para sustentuhan ang bisyo niya. Ikaw, nasa iyo yan. Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi ka magpapagamit sa kanya. Makakaya mo siyang hiwalayan. Payo niya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo noon ang isipan ko kaistorya. Masisira lang ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo pa ang pakikipagrelasyon kay Paolo. Isipin mo, kung mapapangasawa mo siya, ano na lang ang magiging buhay niyong dalawa? Paano ka? Kakasamahin mo ang isang lalaking hindi mo alam kung nasa katinuan ba ang pag-iisip. Mag-isip-isip ka, Jenny. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Iyon ang makahulugang sinabi sa akin ng tiyuhin ni Paolo nung araw na yon. Kaistorya, simula noon ay napag-isip-isip ko na tama ang tiyuhin ni Paolo. Tama siya kasi nararamdaman ko na parang hindi ako pinahahalagahan ng boyfriend ko. Mahal lang ako ni Paolo kasi nakikinabang siya sa akin. Doon ay muli kong kinausap si Paolo at inalam ko sa kanya kung ano ba talaga ang plano niya sa buhay niya. Pero tulad ng inaasahan ko, palagi kaming nauuwi sa tampuhan ng boyfriend ko. At dahil sa napuno na rin ako, ay nagpasya na akong makipaghiwalay kay Paolo. Samantala, hindi tinanggap ni Paolo ang pagkikipaghiwalay ko sa kanya at nagpatuloy siya sa pangungulit sa akin, tulad na lamang ng isang araw. Jenny, please, makipagbalikan ka na sa akin, oh. Nakikiusap ako. Mahal kita. Pagmamakaawa sa akin ni Paolo. Hindi mo ako mahal, Paolo. Kasi kung mahal mo ako, hindi ka gagawa ng mga bagay na magpapasakit sa kalooban ko. Sabi ko naman sa kanya. Ano ba yung ginawa ko sa iyong kasalanan? Yung tungkol ba sa bisyo ko? Okay, sige, titigil ko na totally ang bisyo ko. Hindi na ako iinom. Hindi na rin ako gagamit ng droga. Gagawin kong lahat yon basta makipagbalikan ka lang sa akin. Pakiusap niya sa akin. Alam mo, Paolo, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Ilang beses ka nang nangako sa akin na titigil ka na dyan sa bisyo mo. Pero ano? Tinupad mo ba? Hindi. Yung pinangako mo sa akin na maghahanap ka ng trabaho. Ano? Nakahanap ka ba? Hindi, Paolo. Kahit isang pangako na binitawan mo sa akin, wala kang tinupad. Reklamo ko sa kanya. Jenny, oo, marami akong kasalanan sa'yo. Pero pinagsisisihan ko na yon. Pangako, magbabago na talaga ako. Sa totoo lang, kaistorya, ayoko nang maniwala sa kanya.
dahil sagad na ako sa pambabaliwala at pang-aabuso na ginagawa niya sa akin. Mahal na mahal kita, Jenny. Pagkumbinsi pa niya sa akin. Talaga? Bakit parang hindi ko nararamdaman na minahal mo ko? Alam mo, Paolo, sa totoo lang, nagtataka nga ako. Bakit ba kita pinagtiyagaan? Samantalang, hindi mo man lang ako binigyan ng halaga. Oo, Paolo. Hindi ko naramdaman yon kahit na noong mga gabing magkasama tayo sa isang kama. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko. Naramdaman ko lang na para lang akong tau-tauhan at parausan. At saka akong mahalaga ako sa'yo. Pakikinggan mo ko sa mga pangaral ko sa'yo. Ilang beses kitang sinuway na huwag ka nang uminom at gumamit ng droga pero nakinig ka ba? Hindi. Iyon ang balik ko sa kanya. Hindi naman nakakibo noon ang boyfriend ko dahil guilty siya sa mga sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy naman ako sa paglabas ng aking mga sama ng loob sa kanya. Ang sama pa, Paolo, sa tuwing pinagsasabihan kita, iniisip mo na dinidiktahan ko yung buhay mo. Paolo, ang laki mong tanga kasi hindi mo naisip. Kaya kita pinagsasabihan, para din yun sa'yo. Pinagsasabihan kita kasi concern lang ako sa'yo. Kasi mahal kita. Pero lahat ng pag-aalala ko sa'yo, binaliwala mo. Sinunod mo pa rin ang bisyo mo. Alam mo, Paolo, doon ko na na-realize na wala akong halaga sa buhay mo kasi iniintindi mo lang ang sarili mo. Makasarili ka kasi. Nagsayang lang ako ng panahon sa'yo, Paolo. Nagsisisi na ako. Pakiusap, Jenny. Patawarin mo na ako. Wika niya sa akin pero matigas na noon ang puso ko kaistorya. Sige, patatawarin na kita. Pero hindi na mababago pa ang desisyon ko. Hiwalay na talaga tayo. Pagtatapos ko. Kaistorya, nung mga panahong iyon ay matigas na ang puso ko. Masakit man sa akin ang nangyari pero naisip kong mas mainam na iyon kaysa manatili pa ako sa piling ni Paolo. Hindi lang naman para sa akin kaya ako ginawa iyon, kundi para din sa kanya. Gusto kong turuan si Paolo na huwag maging palaasa sa ibang tao at matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Sa ngayon, kaistorya, ay wala na akong balita pa kay Paolo. At wala na rin akong balak pang alamin iyon. Nakalimutan ko na kasi siya. Masaya na rin ako sa buhay ko ngayon, kapiling, ang pamilya at mga tropa ko. At sa mga tagapakinig nyo, tandaan nyo na maglaan kayo ng pagmamahal at respeto sa sarili nyo. At huwag nyo lamang ibuhos ang lahat ng pagmamahal nyo sa isang tao. Kilalanin nyo rin ang taong mamahalin ninyo at huwag ninyong hayaan na gamitin lang nila kayo. Maging matalino kayo pagdating sa pag-ibig at huwag ninyong pairalin lagi ang puso. Mas maganda kung balanse na pinapaandar ang puso at utak pagdating sa pagmamahal. Hanggang dito na lamang ang sulat ko kaistorya. Sana swertehin ako at mapili ang kwento kong mai-upload sa iyong YouTube channel. Maraming salamat. God bless at more power sa kaistorya. Lubos na gumagalang, Jenny. Tama lang ang naging desisyon mo, Jenny, na isara na ng tuluyan ng puso mo kay Paolo. You deserve someone better. Yung pagsasamang hindi ka ilalagay sa anumang panganib. Oo, mapanganib kung ipagpapatuloy mo pa ang relasyon nyo ni Paolo dahil isa siyang adik na walang balak na magbago. At alam nating lahat na masama ang epekto nito sa pag-iisip ng isang tao. Bukod pa sa malalagay sa panganib ang buhay ni Jenny sakaling magbago ang pag-iisip ni Paolo dahil sa droga, maaari pa siyang masangkot sa gulo.
Deserve ni Jenny ang katahimikan at sa kasalukuyang estado ni Paolo ay hindi niya iyon maibibigay sa ating letter sender. Kaya para sa iyo, Jenny, huwag kang manghinayang na wala na sa iyo si Paolo. Tandaan mo, mahalin at pahalagahan mo muna ang iyong sarili bago ka magmahal ng iba. Isaalang-alang mo ang iyong kaligtasan at kapayapaan sa susunod na mapagpasyahan mong muling umibig. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.